When I saw you standing there. Ayun, nagkakilala kami ng aking pangga, si Michelle, year 2015. Kakilala kami sa isang youth camp. Basta iba siya eh. Iba yung una kong na-experience nung unang makita ko siya. Para bang alam mo yon, may bumababang cute sa hagdan nila. Kasi yung bahay nila medyo mataas yun. So, lagi ko siyang inaabangan doon sa na bumaba. Then, lagi ko siyang babatiin na, ate, kumain ka na ba? Nax, laging ganun eh. Laging ate yung tawag sa una, pero deep inside pala, gusto mo ng ligawan pala eh. Malilimutan talaga. Nag-chat kami sa Messenger na sabi ko sa kanya, pwede ba tayo magkita? Pero, yung totoo kasi patago pa eh. Wala pa masyado kaming access sa mga parents niya. So, ang ginawa ng mga ate niya, sinamahan siya sa park, sa Perez Park. Then, kumbaga, kunwari, hindi kami magkikita. Pero magkikita talaga kami. Then, sabi niya during our uy, nandito ka pala. Yeah, that time, uy, nandito ka pala. Pero deep inside, alam namin na magkikita kami. So, yun yung medyo nakakatawa pero memorable para sa akin kasi yun nagtuloy-tuloy kasi dahil doon nagtuloy-tuloy kami ng pagbuo ng relasyon namin. So, ayun, hanggang sa tumagal kami. So, we are almost pa 6 years na being in a relationship. Kasi papunta na ako noon ng Singapore, tapos mine-message niya ako, tapos may time na sinamahan niya ako para yung sa pag-a-apply ng Singapore. Ayun, kaya sobrang pursigido siya. Ang nagustuhan ko sa kanya is, eskwela siya. Tapos, same height. Kaya yun lang. Tsaka talented kasi sa music, gusto ko rin ng music. So, ayun, kumakanta ako, siya naman tumutugtog. Pag tinutugtugan niya ako, tapos sobrang lungkot na lungkot talaga ako. Tapos kumakanta siya, pero medyo off tune siya. Yun, pero yung yung guitar skills, yun talaga yung pinaka nagustuhan ko. So, meron talaga akong standard na gusto ko matangkad. So siya yung kabaliktaran ng panalangin ko. kaya ang galing ni Lord. Yun, so lahat nung sinabi ko, pero may tumama naman kasi musically inclined. Pero yung sa appearance, ibang-iba. Sobrang grateful ako kasi nakita ko na siya yung tumutulong sa akin pag nalulungkot ako, siya yung nagli-lift up pag umiiyak ako, siya yung tumutugtog pag nag-iinarte ako, siya yung umiintindi pag may toyo ako. So, sobrang grateful ako kasi nakita ko na si Lord talaga pag gumawa siya, perfect. Kahit hindi yun yung pinanalangin mo, pero yung bibigay niya sa'yo is the best. So, the best yung binigay niya sa akin. For me, love is from God. Kasi kung paanong minahal ako ni Lord, ganun ko din siya minamahal. Even though marami kaming pinagdaanan, maraming mga pagtatalo, pero on how God loved me, He forgive me. That's why I forgive Him as well. So for me, love is from God. Ganun. Alam kong meron na akong pinakamagandang nagawa na desisyon sa buhay ko. Yun yung manatili sa'yo habang buhay. Hindi ko na ipapangako na lahat ay magiging madali, pero ipinapangako kong iintindihin at uunawain kita. At higit sa lahat, palaging mamahalin. To this new journey, may the Lord help us to grow and also keep us from His unfailing love, and I will let Him to be a center of this married life. Today, our 5 years love story as boyfriend and girlfriend comes to a beautiful close. Not as an end, but as the beginning of something even more magical. From this day forward, we start a new life hand in hand, with the hearts fully committed to forever. This our fresh beginning, our sweetest chapter, and the start of a lifetime of love, laughter, and unbreakable togetherness. Every day, I will love you. I love you so much in English. Wo Fang Che Aini in Chinese. Mahal na mahal kita sa Tagalog. May the Lord help us. I love you so much. Siyempre, itong gift na ito ay para sa aking mahal na nanay. Thank you! Yan. Magagamit mo yan, siyempre. At ito namang isa, para sa'yo, isa sa pinaka-the best kong kapatid. Siyempre, Nice. hindi ko kamukha pero the best. Nice. Salamat, Tol. Appreciated. Sa Edric, sana sa iyong pag-isang dibdib sa iyong misis,
Sana pagbutihin mo ang pagpapamilya bilang asawa, yun talaga ang nararapat. At huwag makakalimot sa Panginoon Diyos na humingi lagi ng tulong. Ayun ang the best para kayo ay gantimpalaan ng magandang buhay ng Panginoon Diyos. Thank you, Mami. Thank you. Nay, Nanay, thank you so much sa pag-aalaga. Salamat po dahil nandito ako. Kundi dahil po sa inyo. Thank you so much, Nay, sa lahat ng pag-aruga. Ngayon na ang iyong pinakabunsong anak ay kakasal na. Nawa ay wag po kayong tumigil na suportahan po ako. At kailangan po, lalo na po ngayon, kailangan ko talaga ng suporta ng isang mga magulang. So, thank you so much, Nay. Mahal na mahal kita at hindi na magbabago yon kahit ano pang mangyari. Love you, Nay. Michelle, ang nais ko ikaw ay maging masaya sa iyong buhay na pag-aasawa. Mas mahalaga ang pamilya na inyong bubuuin kaysa ano bang material na bagay. So, kayo ang bubuo ng maging masayang pamilya. Kaya gawin ninyo yun. O nini, gusto ko ay maging masaya ang inyong pamilya, buo, at huwag matipinag. Laging magmahalan, walang awayan, at laging mag-uunawaan sa bawat sitwasyon ng buhay para gusto ko laging masaya ang pamilya. Yun lang. Pwede pong may tissue. Ayoko umiyak muna. Pero thank you po for bringing me up here sa mundo. And I'm so blessed. No, naiyak. Wala pang kasal. Wala pa, wait. Na kayo yung magulang ko. Kayo pa rin yung pipiliin ko kung magkaroon ng panibagong pamilya. Kayo pa rin. That's all. I love you. Sige, record na natin ha. Oh! Di ba po? Ay, di ba? Yes. Ako muna. Yeah, I'm so excited. Are you excited about that? Yes. Yay! My favorite. And my letter. Basahin ko po na yung letter. Dear future asawa, Pangga, itong mga regalo na to ay nagsisimbolo ng labis na pagmamahal ko sa'yo. Katulad ng halaga ng mga gamit na to ay katumbas kung gaano kakahalaga at importante sa akin. Let's go! Let's do it together. Yay! I love you. Panggalatoy. Let's see what's inside. Oops. Yay! My bag. Really like it? Of course. Ooh. Cropped up. My favorite. And let's see what's inside. Wow. Gusto ko to. Gusto mo yan? So, ikaw naman. Sa kabila. Wow, social naman Louis Vuitton pa to ah. Hello, Cedric. Cedric, di Pangga. Ako, ba't hindi Pangga to? Hello, Cedric. Yung regalo ko, magagamit mo kung magpapastor ka. Char. Kung regalo ko, isimbolo ng lahat ng oras na tayo ay magkasama. I love you. Yes. Love language mo to. Time. Ako pala, love language ko ang time. What's inside? Wow! Wow! Ray-Ban! I really like this one. Wow! So good ah. Yan. Oh! G2000! Yes. And there's one more. Meron pa? Yes. Meron pa. Yay! Couple watch! Couple watch. Ito pa?
Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will. May isang kilalang kasabihan po sa Pilipinas na ganito ang sinasabi, ina, ilaw ng tahanan. Niwala po ba kayo doon? Yung mga ina ay ilaw ng tahanan. Okay. Mothers always make home secured and in order. And they functions as doctors. Napapansin niyo po ba yung mga nanay natin? Kaya hindi po yan sila doktor, ang galing hong magreseta. Tama po ba? Amen. Okay. Alam nila kung ano yung gamot no? Pag nagkasakit yung kanilang anak. Kaya nakakatuwa ho yung ating mga nanay. Amen. They functions as nurses, cooks, teachers, playmates, and everything you could imagine. Okay? At ang pinakamatamis ho na musika sa pandinig ho ng mga bata ay ang tunog ng tawag ng kanilang ina. Isang sit-sit lang ho. Di ba? Alam na nila Okay? And every time we got sick, they were there ready to ease the discomfort we feel. Amen. Moms always make things easy for us. Every time we fall, they are there ready to pick us up and wipe away our tears. Kaya gandang isipin ho na nilikha ng Diyos ang mga ina upang alagaan at mahalin ang kanilang mga anak. Amen. At this point in time, would like to request both mothers of groom and bride to please come and light up the big candle. Thank you po. Ang ating Diyos ng pag-ibig ay itinatagho ang kasal bilang simbolo ho ng perpektong relasyon ni Kristo sa kanyang katawan. Ang simbahan, narito kami upang iharap kayo bilang isa sa kanyang harapan. Cedric, God has ordained the man as the spiritual head, as the responsible provider, and as the initiator of love in this human relationship. Sa pamamagitan ng kanyang paggabay, ang iyong lakas ay dapat maging proteksyon ng iyong asawa. Ang iyong pagkatao ang kanyang ipinagmamalaki. At dapat kang mamuhay sa paraang matatagpuan niya sa iyo ang kanlungan na tunay na hinahangad ng puso ng isang babae. Amen. Michelle, it is God's purpose
that you be a loving wife. That you respond to your husband's love in tenderness with a deep sense of understanding. And through a great faith in Christ who brought you together, hangad ng Diyos, nataglayin mo ang panloob na kagandahan ng kaluluwa na hindi kumukupas, ang walang hanggang kabataan na matatagpuan sa mahigpit na pagkapit sa mga bagay na hindi naluluma. Christian marriage is not merely loving for each other or not living merely for each other. It is two persons uniting and joining hands to serve God. In Matthew chapter 6, verse 33 says, "Seek His kingdom first and His righteousness, and He will add all other things to you." Cedric and Michelle do not expect perfection from each other. Amen? Okay. Cedric, you are not marrying a perfect woman. And Michelle, you're not marrying a perfect man. That belongs solely to God. Mali po yung kasabihan po na nakita ko na yung perfect. Okay. Ang perfect po ay ang Diyos lang. Amen? Hindi nyo kailangang maliitin ang kahinaan ng isa't isa. Ngunit laging maging mabilis sa pagpuri at pagdakila sa mga katangian at lakas ng bawat isa. At tingnan ang isa't isa sa pamamagitan ng mabait at mapagpasensyang mga mata. Amen. God will lead you in such situations as will bless you, and those which will develop your character as you walk together. And that's another way of saying there will be difficult times you share as well. Habang tumitingin kayo sa Panginoon, bibigyan niya kayo ng sapat na luha upang manatili kayong maamo. Sapat na sakit upang manatili kayong mahabagin. Sapat na kabiguan upang manatiling mahigpit ang inyong kapit sa Kanya. At sapat na tagumpay upang maging tiyak kayo na kayo'y lumalakad kasama niya. Amen. May God remain the central figure in your relationship together. May you never take each other's love for granted, but always experience that wonder that exclaims, "Out of all in this world, you have chosen me." Kapag natapos na ang buhay, naway matagpuan kayong magkahawak kamay, patuloy na nagpapasalamat sa Diyos para sa isa't isa. Naway lagi kayong maglingkod sa Kanya ng masaya, okay, tapat, at magkasama hanggang sa bumalik si Kristo sa Kanyang kaluwalhatian. O hanggang sa wakas ay isa sa inyo ang maglagay ng isa sa yakap ng tagapagligtas. And all this through the grace of our Lord Jesus Christ. Cedric, have you, in the quiet hours of your companionship, considered what is your Christian duty as a husband? Yes, Pastor. Thank you. Michelle, have you, in the quiet hours of your companionship, considered what is your Christian duty as a wife? Yes, I do, Pastor. Thank you. For our homily, pinamagatan ko po ito na the beauty of love and commitment. Ang araw ho ng kasal ay isang natatanging okasyon. Hindi lamang dahil sa ganda ho ng dekorasyon, sa harap ng Diyos at ng inyong mga mahal sa buhay na magmahal habang buhay. Ano po ang ganda ng pag-ibig? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 7, sabi po ni Apostle Paul, ang pag-ibig ay mapagpasensya. Okay? Hindi lamang po yan, ang sabi po, mabait. Hindi ho naiinggit. Hindi ho mapagmataas. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit.
at hindi nagtatanim ng galit. Okay? Pero alam din natin na ang tunay ho na pag-ibig ay hindi puro kilig lang. Di ba? Hindi lang ito para ho sa maliligayang araw, kundi para rin sa mga panahon ng pagsubok. Okay? Ang pagmamahalan ninyo ay magiging matatag, hindi dahil perpekto kayo, kundi dahil pinipili ninyong manatili sa isa't isa, sa hirap man o ginhawa. Amen. And here's how it shines. Ito pong ganda ng pag-ibig. Una, healing power. Bakit po? Bakit po healing power? Ang pag-ibig ho ay may natatanging kapangyarihan na magpagaling ho ng mga sugat. Tama po ba? Kahit po nag-aaway kayo, okay, merong tampuhan, isang yakap lang po at isang halik, gumagaling po. Tama po ba? Di ba? Gumagaling po. Okay? Maging emosyonal o pisikal, no? Meron pong kapangyarihan na ating pong makikita ho dito. Kapangyarihan na magpagaling. Amen. Ang isang mabuting salita, isang suportadong kilos, o simpleng presensya lamang ay maaaring magbigay lakas sa isang tao sa kanyang pinakamadilim na sandali. Okay? Diba? Kahit nag-aaway kayo, may tampuhan, okay? Isang salita lang. Diba? Pag yung sorry po ay marinig, tapos na. Yung word na I love you. Okay? Nagpapagaling ho. Suportadong kilos, hindi yung basta nagsabi ka lang ng I love you, pero hindi naman makita pala sa gawa mo. Dapat suportado ho sa kilos. Amen. Okay? Parang isang hardin po yan. No? Ang pag-aasawa. Hindi ito basta magiging maganda kung hindi ninyo ito didiligan at aalagaan araw-araw. Dapat merong pong communication. Merong pong respeto at panalangin. Amen po ba? At isa sa mga sangkap ho para magiging matatag ang buhay mag-asawa, yung love. Love ang dahilan kaya nandito kayo ngayon at nandito kaming lahat. Tama po ba? Dahil po sa love. Okay. Ang isa pa pong ingredients para magiging matibay po ang isang gusali o ang isa pong buhay mag-asawa, yung pong word na nabanggit ko kanina, respect. May respeto kayo. Hindi dapat natapos dito yung respeto. Diba? Kadalasan po, pag yung matagal nang magsama ay nawala na ho yung respeto. Nawala na rin yung love. Nawala na rin po yung loyalty. Bakit po? Dahil merong nangyari. Okay? Ang isa pa po ay faithfulness. Hello. Faithfulness. Pag nawala ho ang love, loyalty, respect, pati faithfulness, wala na rin. Nakakalungkot po yung sinasabi na nagsasama na lang ho dahil sa mga anak. Okay? Nasa isang bubong, pero wala pong inikan, kanya-kanya. Nagsasama na lang dahil sa mga anak. At yun po yung pinakamasakit ho para po sa mga anak. Hindi lang po ako nangungusap po sa ating couple ngayon, sa bawat mga mag-asawa na nandito po ngayon. Nawa magkaroon tayo ng reflection. Kumusta po yung aming mag-asawa, buhay ng mag-asawa? Dapat mapanatili ho natin. Amen po ba? Amen. Okay? Habang tumitingin kayo sa Panginoon, bibigyan niya kayo ng sapat na luha upang mapanatili kayong maamo. Okay? At naway lagi kayong maglingkod sa Kanya. Amen po ba? No? Palagi kayong maglingkod. Isa pa po dito na, here's how it shines. Ito pong ganda ho ng pag-ibig.
unconditional acceptance. Maliban po sa healing power, meron pong healing power ang love. Ang sabi po dito, unconditional acceptance. Amen. Isa sa pinakamagandang katangian ho ng pag-ibig, ang kakayahan ho nitong tanggapin ang mga pagkukulang at imperfections. Okay? Iba't iba po yung inyong background. Tama po ba? Iba-iba. Tapos nung kayo ho ay magsama, naku, ito pala. Kaya po ay dapat meron po yung tinatawag na unconditional acceptance. Okay? Noong kami po ay bagong kasal, ay nag-request po ako ng ulam ho na gulay. Puro kami karne or gulay man, kalabasa lang. Kung kalabasa, kalabasa lang ho. Wala pong ibang gulay. Taga Bicol ho yung aking asawa. Kung talong, puro talong ho. Gagataan. Okay? Di ba yung alam po natin, dapat sama-sama yung mga gulay, ano? Pero sa kanila, iba. Pag nagulay ng sitaw, puro sitaw po. Talaga wala kang makitang ibang gulay ho doon. Pero kailangan mong tanggapin. Di ba? Kasi nga, iba yung kanyang background eh. Okay? Hindi siya sanay magluto ng halo-halo hong mga gulay. Okay? Pero natuto na ho siya ngayon. Okay? Kung ampalaya, puro ampalaya. Oo, ganun po. Okay? Pero kailangan talagang tanggapin. At marami pa pong iba. Okay? Dapat ay matutuho ang bawat isa sa inyo na tanggapin. Amen? Ang sabi nga, ang tunay ho na pag-ibig ay niyayakap ang isang tao kung sino sila. Okay? Hindi kung sino ang maaari nilang maging. Okay? So, unconditional acceptance. Ang pangalawa po, na binanggit ho dito, the beauty of love, ngayon po yung commitment. Ang lihim ho ng commitment. Okay? Ano po ba ito? Ang commitment po, ito po ay susi para tumagal ang isang relasyon. Tama po ba yung mga magulang, mag-asawa na nandito ngayon? Yung commitment. Dahil meron kang binitawang commitment. Okay? Sa commitment ho, sinasabi nyo sa isa't isa, hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw at ako ang magkakampi. Di ba? Wala kang ibang kakampi kung hindi yung asawa mo. Okay? Kaya nga, pag may pagkakataon na mayroong mga misunderstanding sa inyo, huwag kang umuwi, Mitch, sa magulang mo. Cedric, huwag kang umuwi sa magulang mo. Bakit? Dahil masisira yung asawa mo. Sasabihin yan, sinabi ko na sa'yo eh, ang tigas ng ulo mo kasi. Tama po ba? Sino po ang masisira doon? Yung asawa mo. Okay. Kaya pag merong problema, isolve nyo. Pag-usapan. Okay? Pag-usapan nyo, pwede naman kayo humingi ng payo sa inyong mga magulang. Magkasama kayo. Diba? Dahil mas mahaba yung kanilang experience. O sa mga ninong at ninang na nandito, pangalawang magulang nyo. Okay? So sa Diyos po, dapat ang Panginoon po ang sentro ng inyong relasyon. Amen. Okay? Kapag ang Diyos ang sentro ho ng inyong pagmamahalan, magiging mas matatag kayo. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, ang tatlong hibla ng tali ay hindi madaling mapatid. Okay? Kayo bilang mag-asawa at ang Diyos bilang pangatlong hibla ay gagabay sa bawat hakbang ninyo sa buhay. Amen. Ngayong araw na ito, naway maging paalala ang inyong pangako sa isa't isa na ang tunay na kagandahan ng pag-ibig at commitment ay hindi natatapos sa seremonya ng kasal. Ito ay buhay na alay araw-araw. Amen. Sa pasensya, sakripisyo, at walang sawang
pagmamahalan. Amen. Okay? Kaya't ipagdiwang natin ang araw na ito na puno ng biyaya at pag-asa. Dalangin naming lahat na maging inspirasyon ang inyong pagmamahalan sa lahat ng narito. Amen. Mabuhay po ang bagong kasal. Amen. Praise God. Pareho kayong nakatayo sa harap namin bilang mga anak ng Diyos. Tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang kapalit na kamatayan para sa inyong mga kasalanan. Is it your purpose to establish a home that is truly Christ-centered, where the Word of God is read and obeyed, a home that is welded together by prayer, in which the Holy Spirit is your constant guide? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Thank you. Will you please, as an expression that your hearts are joined together in love, now please join your hands. You may bring her great joy or cause her deep sorrow. It is not what you bring her in a material way that will make true happiness. Riches without love are nothing. Ang regalo na walang nagbigay ay walang laman. Ang pagsasabuhay ng mga bertud bilang asawa ng iyong ipinakita bilang kasintahan ay pananatiling nakabukas ang kanyang puso sa iyong puso. Do you vow here, as you have promised, Michelle, that you will be true and loyal, patient in sickness, comforting in sorrow, and forsaking all others, keep yourself only unto her, so long as you both shall live? Yes, I do. Praise God. Nakakatunaw po yung kanyang tingin. Michelle, this man whom you hold by the hand is to be your husband. Upon your life, your love, and your devotion, he will lean for strength and inspiration. He's going to look to you for encouragement, okay? For cheerfulness and for confidence. Anuman ang sabihin o isipin ng mundo, maaaring kalimutan siya ng mga tao. Mawala ng tiwala sa kanya o talikuran siya. Ngunit hindi mo dapat gawin yon. Okay? May your life and love be the inspiration that will constantly lead him to greater dependence upon our Lord. Do you vow here, as you have promised Cedric, that you will be loyal in adversity, ministering to him in affliction, comforting him in sorrow, and forsaking all others, keeping yourself only unto him, so long as you both shall live? Yes, I do. Praise God. Ang singsingho ay isang angkop na simbolo upang kumatawan sa tipan na inyong ginagawa ngayon. Okay? Hindi lamang ito gawa sa pinaka-pinong mga metal na nagpapaalala sa inyo ng kadalisayan ng inyong relasyon. Ngunit, ito rin ay isang bilog. Okay? Isang walang katapusang linya na nagpapaalala sa inyo na ang inyong pagmamahalan, debosyon at pangako sa isa't isa ay dapat walang hanggan. Amen. Now let's proceed to the exchange of rings. Cedric, please take Michelle's hand and repeat after me. With this ring, I give you my promise. I give you my promise. From this day forward, From this day forward, I will love you, I will love you, honor you,
honor you, and cherish you and cherish you for all the days for all the days of my life. of my life. Michelle, please take Cedric's hand and please repeat after me. With this ring, With this ring, I give you my heart. I give you my heart. From this moment, From this I moment, promise to love you I promise to love you and support you and support you through all our days together. through all our days together. Yes. Thank you. Okay, thank you. At this time, Cedric and Michelle will give their vows to each other. Amen. Please lend our ears to them. Pakinggan po natin yung kanila pong mga vows. Sa summary ko na lang. Joke only. Hello, Ga. Yeah, first, I would like to thank God for this day. I also want to thank all our overseas friends here. To our Ninong and Ninangs, thank you so much. And who give their time and effort to attend this very important events in our lives. Though they are very far away. Thank you so much for coming. I also want to thank you, our parents, for all your support and bring us joy as we continue to grow in this new journey. So, ayun na nga. So, nag-thank you muna ako. So, ayun na nga, 2015, since we first met each other, sobrang cute mo sa paningin ko. Lagi mo pang sinasabi na ako yung nagkaroon ng crush sa'yo. Lagi mo siya sinasabi. Ngayon, so ako naman to deny. Pero today, aamin na ako. Aamin na ako sa'yo na crush talaga kita since 2015. Pero iba talaga, si Lord gumawa. Inaayos niya lahat ng gusot sa mga nagdaan nating mga karanasan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang heart react, nag-heart react ako sa My Day mo noong 2018. Then that was the beginning of our new conversation. So, sa simpleng heart react, ngayon nandito na tayo. Nandito na tayong dalawa. Sabay na tayo. At sabay na parehas tayong sumusumpa sa harap ng ating mga kaibigan, ng ating mga magulang. At ang importante, at mga importante sa ating buhay. I just want you to know that I'm so proud of you. Ngayon, alam ko na may nagawa na akong tamang desisyon. At yung desisyon na yun ay manatili sa'yo. Manatili sa'yo habang ako'y nabubuhay. Hindi ko maipapangako na lahat ay magiging madali. Pero ipinapangako kung ikay aking laging iintindihin at uunawain. At higit sa lahat, parating mamahalin. To this new journey, may the Lord help us to grow and also keep us His unfailing love, and I will let Him to be a center of this marriage life. Today, our 5 years, if I'm not mistaken, this 5 years story as boyfriend and girlfriend come to a beautiful close, not an end. Okay? But as the beginning of a new something even more magical. From this day forward, we start new life hand in hand, with heart fully committed to forever. This is our fresh beginning, our sweetest chapter yet, and the start of a lifetime of love, laughter, and unbreakable togetherness. Every day, I will love you. Okay, this thing is, I love you so much in English. Wo fei shang ai ni in Chinese.
mahal na mahal kita sa Tagalog. May the Lord help us. I love you and thank you so much. Hello, Cedric. Wow, formal. Tagalog po ito. So bear with me, okay? Simula noong 2015, hindi ko na talaga nakalimutan ang araw na iyon. Yung araw na naging magkaibigan tayo. Wow! Yung araw na dahil sa'yo, sa'yo, sa pagiging madaldal mo. Akala ko nga, may sayad ka kasi sa daldal mo. Tapos sa isip-isip ko pa, baka bading ka. Pero ayun, fast forward, ikaw pala ang makakasama ko habang buhay. Sinong mag-aakala, di ba? Nagkaroon tayo ng kanya-kanyang love life noon. Pero sadyang amazing si Lord. Dahil kahit anong ikot ng mundo, binabalik ka pa rin niya sa buhay ko. Noong 2018, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, hindi na bilang kaibigan, kundi bilang taong itinakda niya para sa akin. Pangga, salamat sa pagiging matyaga sa akin, kahit minsan para akong bata sa height at sa ugali din. Salamat sa mga tawa, sa pangaasar, at sa pagmamahal mong hindi sumusuko. Salamat sa pagbitbit sa mabibigat kong groceries, literally and emotionally. Pinagpapasalamat kita sa Diyos araw-araw. At sa harap niya ngayon, pinapangako ko na mamahalin kita. Kakampihan kita kahit mali ka. Jokes! Charis! At ipagdarasal kita araw-araw. Sa hirap at ginhawa, kahit maging kalbo na tayong dalawa, o magkarayuma, hindi kita iiwan. Ikaw ang sagot sa matagal ko ng dasal. At habang buhay ako magpapasalamat kay Lord. Kasi ikaw ang ibinigay niya sa akin. Mahal na mahal kita, Cedric. Wala nang bawian, ha? Wow, nagwagwapuhan naman po ang kapatid at ang syempre mga magulang ng ating Yuliwen. So now, dito po tayo sa gitna. Ayan, na yung konti. Ayan, abangin po tayo. Chacha! Go, Daddy! Wala pa palakpakan dyan! Let's do this! Yay! Go, Mommy! Chacha lang, let's do this! Yay! You know, very sweet naman. May pa-eye contact si Mommy. Lahat po ng ninongs muna, come over here in front. Thank you so much.
all you have to do is just to dance gracefully. But this time, I want you to take a look at my assistant, Sofia. Ito po siya. She's going to teach you the steps para mas bongga ang pagindak nyo sa harap ng ating crowd. So ladies and gentlemen, put your hands together for our team Ninong. Let's go! Wala bang palakpakan dyan? Yun, oh! Let's go, Ninong! There you go, ladies and gentlemen, our team Ninong. Palakpakan naman natin silang lahat. Thank you so much for being here. So, ladies and gentlemen, palakpakan naman natin ang ating team Nina. Wala bang palakpakan dyan? Let's go! Shake it up! There you have it, ladies and gentlemen, our team Ninang. Thank you so much. Put your hands together for our team Bride. Palakpakan naman, everyone! There you go, ladies and gentlemen, our team Bride. Thank you so much, ladies. Wow. Palakpakan naman, everyone. Let's go, boys. Uh-huh. Eto na, the most exciting part, come on! Go boys! Give your best shots, let's go! Uh-huh! Mr. and Mrs. Cedric and Michelle Paredes! Hey, 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 let's go! Come on! Hey, 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 let's go! Come on! Come on! Hey, 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 hey! Let's go, guys! Come on! Let's do this!
gentlemen, our newlyweds, Mr. and Mrs. Paredes. Palakpakan naman natin sila, everyone. Palakpakan naman, everyone. Ayan, thank you so much. Madadaot pa ang pagkain ng VIP. Madadaot pa ang pagkain. Alright, Cedric and Michelle, just keep on dancing because at this point, we're going to be having our first tradition, which happens to be the traditional prosperity dance. So to all the guests and to all the members of our entourage, it's time for you to financially bless our newlyweds with your monetary gifts. Ladies and gentlemen, palakpakan muli natin for the daughter and father dance. Porque sabes que te quiero. Porque sabes que te adoro. Mientras más, y eso es
Congratulations. Ako pa ay galing ng Singapore last Thursday dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Kaya kami ay narito ngayon at nakikiisa sa selebrasyon ng inyong kasal. Thank you so much for choosing us as your ninong at ninang o co-parents. And finally, sealing the deal of your partnership. I say partnership because that marriage should be kaya nga partner, di ba? Two become one. Wala nang iwanan. Each of you will have to commit to exert effort to make this relationship work. Remember, there is no fixed formula for marriage. In 1 Corinthians chapter 13, verse 2, without love, I'm nothing. Emphasizing the importance of love in Christian's life. Dahil ang pag-ibig ninyo sa isa't isa, kaya kayo pinag-isa ng Panginoon Diyos. And lastly, and the most important thing, you must admit one another and respect and honor one another. And my prayer, they continue to use you ng Panginoon sa inyo. And rest assured na kami kinuha nyo bilang ninong at ninang o pangalawang mga magulang ninyo, na kami susuporta at gagabay, hindi lamang sa inyong personal, kundi sa inyong spiritual na buhay. Maraming salamat and congratulations. Salamat na napili nyo kami na isa sa inyong mga ikalawang magulang. And it's a great privilege for us, okay, kay Pastor Hill at sa akin. Ito ang message ko. Why men are called groom and the woman the bride on wedding day. Okay? Nobody calls the woman wife on her wedding day but bride. Because it is the man that will groom his bride to become the wife. That is why the man is called bridegroom. Yes. And the word grooming has to do with patiently nurturing, teaching, tending, gaya nung sinabi kanina ni Pastor Richard, helping someone to become what he or she should be. Okay? It is therefore believed that a man that takes a woman to the altar of marriage is matured enough. Matured ka na ba, Cedric? To patiently groom his bride to become the very wife and a good wife. The man is not supposed to just expect the bride to automatically become the wife. She must be groomed. Aalagaan, iingatan. Okay? Same with the bride, iingatan din niya si Cedric. Okay? Para sa inyong dalawa, let your marriage must have a happy ending wherein Jesus is the center of your life. We love you so much. Dahil si Cedric po ay bata pa, nasa church na namin to, 4 years old pa lang. Hanggang siya po ay nag-aral. And so happy, naging gabay po kami. Nakita ko po ang pagluha at ngayon po ay lagi na siyang nakangiti dahil meron na siyang Michelle. Palakpakan nga po natin yung dalawa. Hallelujah. We love you and we always love you and God bless you more. Hello sa inyong lahat. Ako si Amanda, a sister, a close friend, and colleague of Michelle. Excuse me, okay? Alam ko at nasaksihan ko ang pagmamahalan nila Michelle and Cedric at alam ko na pinaghirapan nila ang special araw na ito. Alamak! I am so proud of them for staying strong for each other to make today happen. It is a lifetime of commitment ahead, and I'm so happy that they have each other as forever partners, best friends, and lovers. Hopefully, soon na maing parents ng mga cute little babies.
Congratulations to Cedric and Michelle. Hi, Michelle and Cedric. Okay, I'll start. Okay. Ate Michelle, we started as colleagues, but somehow between deadlines and deep chica, you became my friend and then my big sister in a small body. You are smart, fierce, and dramatic in the best, most teleserye way. Cedric, parang ikaw yung nanalo sa raffle ng Forever. Together, you two are like magic, chaos and calm, adobo and rice, kilik and kulit, you know what I mean? I'm so happy to see you building a life full of love, laughter, and probably a few away batty moments. To Michelle and Cedric, may your love be strong, your Wi-Fi be stronger, and your arguments, please, and faster, yeah? Then a Filipino leaving a party after saying, last na. If there's anything, just say, sige, sige, yes, I agree, mahal kita, Sinta. So here's to forever, Michelle and Cedric, with love, Nadira. Thank you. Maganda araw sa inyong lahat. Hi everyone. Hi Shell. Hi Cedric. I'm Daya. Thank you. Wait. Thank you for having us on your beautiful day. I'm so grateful to be here witnessing my favorite person hitch to her love of life. So many tears and joys in you. To get this far. Two hearts has merged into one. Go through everything together and don't leave each other behind. No matter what is coming, remember this beautiful day, your heart is for each other. I pray that your marriage will last till now and forever in this world and afterlife. Congratulations, you both, my love. What a very huge, gigantic cake indeed. Wow. So the groom will feed the bride first, then the bride will go second. Now, Cedric, the question is, how much do you love your wife? Go. Nice portion of the cake. 1, 2, 3, go! For more blessings, palakpakan naman natin ang ating bride, everyone. Wow! Very sweet ni Cedric. Now, ikaw na, Michelle. It's time for you to make bawi. How much do you love your husband? In 3, 2, 1, go! How about for our groom, palakpakan naman natin? And how about another kiss? In 3, 2, 1, kiss! There you go, ladies and gentlemen. Hello, good evening everyone. To my brother and Michelle, ito lang po yung wish ko sa inyo na sana wait lang. Hangad ko sa inyo sa habang buhay na pag-iibigan, maging masaya at magsimula ng magandang bagong kabanata at hindi magiging at magtagpo ng nagpapadama sa puso, tahanan and wishing you all time, love, laughter, and happiness. Today start the beautiful new chapter, and I called happier for you. You find someone who makes your heart feel home. Cheers and congrats both of you. Hello, I'm from Singapore also. May papayo ko lang po sa mag-asawang ito. Kauna-unahan, kay Cedric, meron tayong kasabihan na happy wife, happy life. So, kung halimbawa kayo man ay mag-away, ay di para medyo maiwasan natin yung sagutan, mas maganda ay medyo humiwat muna, magpalamig ng ulo. So, pangalawa ay para sumaya ang iyong asawa, yung mga bagay na ayaw niyang gawin, ikaw yung gumawa. Halimbawa, ayaw niyang mamlansya, ikaw yung mamamlansya.
Ikaw, ayaw niyang maglaba, ikaw yung maglalaba. Biblical yon, sabi nga sa Genesis 2:18. Bibigyan ka ng Diyos ng kasama at katulungin. Ibig sabihin, ang ibibigay sa'yo, katulungin, hindi katulong. So tutulungan mo siya sa lahat ng bagay at mamahalin mo. So bilang panganay na kapatid, grabe yung pag-iingat ko dito at ipinapasa ko sa'yo yung responsibilidad na yon bilang aking bayaw at bilang kapatid ko na rin. So, kayong dalawa ay malapit sa aking puso. Kiss, pwede bang kumiss? Hindi, bawal, may asawa na eh. So, yun lang, magpakatatag kayo palagi at bilang panganay mong kapatid, nandito lang ako at handang tumulong sa inyo kung sa abot ng aking makakaya. Okay, so tayo po ay magsitayo. Alright everyone, can you stand up? Ayan, taas po natin ang saro. Hindi, biro lang. mali. Wala nga pala tayo sa church. Taas po natin ang ating mga baso. At samahan po natin sila, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, cheers! Cheers! Thank you so much. Once again, the twin brother of the groom, Mr. Patrick, and of course, the loving brother of the bride, Mark Andrew. Isang mapagpala pong gabi sa inyong lahat. Gusto kong magpasalamat higit sa Panginoong Diyos dahil sa kanyang kaluwalhatian. Tama nga ba? Gusto kong magpasalamat sa mga dumalo, abay, kaibigan at mga kamag-anak. Maraming salamat po. Sa pamilya ni Michelle, Pastor Bernard at Ma'am Peli, na kanyang mga magulang. Salamat sa inyong suporta. Cedric at Michelle, nawa ay patuloy niyong gawing sentro ng ating Panginoon Diyos ang inyong relasyon. Congratulations. Best. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya ng nasabi ni Kumari, maraming salamat din sa inyong pagdalo kasi kung kami lang, syempre hindi yung masaya. Kaya salamat po sa inyong presensya. May pala si Papa mo, biglang dumating. Imik sana ako ng umimik. Ayan. Maraming salamat po sa inyo at napakasaya ng naganap na kasalan. Nagpapasalamat din ako sa aming mga kamag-anak. Ayan, lalo yung mga galing Singapore. Talagang yung mga pagod na pagod. Ay kulang pa nga ang araw at gusto pang magmamasyal. Ay awan ko pa paano makakapamasyal bukas. Nang mayon nga naman, total, nasa Pilipinas na sila. Ay marating nila ibang lugar. Salamat po in behalf of Mr. and Mrs. Paredes. Wow! We are so thankful and include us in your prayer po. Thank you po. God bless. And that completes our tonight's very momentous event. Once again, a big round of applause for our newlyweds, Mr. and Mrs. Paredes. But now, before I officially close our program, don't you have your one last request to our couple? Okay, wait. We want you to have your one last kiss, but this time you have to do this within 10 seconds. So please count with me from 10 to 1, and as always, make it as louder as you can, all right? In 3, 2, 1, go! 10, 8, 6, 4, 2, and 1. There you go, ladies and gentlemen. Once again, on behalf of our newlyweds, we would like to extend our sincerest thanks to each and every one of you. Thank you so much for extending your time and effort just to be with us tonight. But now, before I let you go, let me ask you my one last $1 million question. Do
Did you enjoy the whole event? It's nice to hear that. This has been Ken Romero, your host, saying thank you so much. Keep safe and enjoy the rest of the evening. God bless everyone!